Okay, so continuation pa rin ito ng ating series ng ornamental fish. At kasama natin si Martin Badoya. Dito pa rin yan sa Himamaylan City, Negros Occidental. Martin, anong barangay ninyo? Barangay Nabalian. Barangay Nabalian. At ito si Martin, no? Yung mga exporter pala ay meron silang mga code. So Martin 14. Yun pala yung code niya. Ayan, pero ang pangalan ng farm niya ay 6108 Fish Fun. Fish Fun. Okay, pasok tayo, Martin. So ito pala yung organization nila, oh. Saan si Martin dito? Asan ka? Ito. Okay, so may association pala kayo. Okay, Martin, ipakita mo yung ano mo, yung isdaan mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Buddy. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Aha. Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. Aha. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ito yung mga ibang breeder ko dito. Breeders to. Ito. Taka dito. Kakaiba rin to. Bali ito yung mga kinocross-breeding ko. Aha, ito. Ito. Pinagsama ko yung mga veil-tail at mga normal na round-tail lang. Para makapag-produce ng mga veil-tail. Pero may idea ka na anong lalabas nito? Hindi pa. Yung pattern, same pa din yung pattern nila, isang strain. Bali yung sa tail na lang yung hinahabol ko na gusto kong makapagpalabas. Maraming ganitong tail, yung mahaba yung mga tail at fins. Kasi ito mga normal lang to, normal round, yung mga female at gumamit ako ng mga veil tail na male. Pero same strain pa rin sila. So, etong mga bilog, ano to? Yan yung Mga female. female. Ito yung male. Mga male, ito mga veil tail. Male. Oo, so pinagsama mo sila. Pinagsama ko sila. Ano naman ang kakaiba dito sa breeding mo? Dito ngayon, Setup mo? bali nag-upgrade pa ako ngayon sa mga red eye kasi medyo uso ngayon sa export yung red eye. Mas madaling maibenta pag red eye ngayon. May red eye ka yan? Halos dito ngayon red eye na. Red eye na lang to? O, kaso yung iba hindi pa for sale kasi need ko pang gawing materyales Pang breeding? pang breeding. Siguro mga month of June, July. Pwede ka Yung na. mga production na sila. Pwede na. Etong kinukuhanan ngayon, ano to? Ito yung tinatawag na golden
zebra red eye. Ah, okay. May ganun ka rin. Oo. Ito, crossbreeding din. Bali, lahat. Ito, crossbreeding to ng... Oo. Lahat ng male, veil tail na red eye. Yung mga female, sari-sari na red eye din. Dito. Dito mga normalized. Dito yung mga normalized lang to. Ito normalized lang to. Ito normalized lang din. May malaki. Female yan na normalized. Normally malaki yung female, no? Oo, normal talaga yung malaki ang female at maliit yung mga male. Male. Okay. So, gano'n naman kalaki itong setup mo, Martin? Yung sukat nito, Mm. hindi ko na matandaan sa'yo, pero Naka-aerator ka? naka-compressor. Compressor? Oo. Kasi maliit yung kahon. Pag walang aeration, may chance na minsan na yung crowded, pag crowded sila at walang aeration, malamig pa yung panahon, pumapayat sila. Ito, ang ganda nito. Ano to? Veil tail platinum marble. Ang ganda. Pero tatawag sa ibang bansa ito, zebra. 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 Meron kasi may iba ID nila pag nasa ibang bansa na. Mm. Ganda, no? Kayong mga breeders, halos para-parehas kay breed. Pare-parehas na kami. Isang lahi lang. Isang lahi muli pero ibang strain o variety. Ito mga breeder ko. Meron ba rito? Ito mga breeder ko. So, Martin, matagal ka na rin. Nag-iista. Matagal na akong nag-iisda pero hindi pa ganun kapatok yung muli that time. Ah, hindi pa uso nun. Hindi pa uso. Pero muli ka na nun. Sari-sari din, muli, goldfish, koi, flower horn, lahat. Pati-gapi. Anong pinakamadali alagaan? Para sa akin, muli. Walang pressure sa pag-water change at pagpapakain. Pati sa breeding, walang pressure to. Paano ka naman napasok sa isda? Dahil bago ako nag-asawa, umuwi kami dito, wala akong hanap buhay. Kaya sabi ko mag-alaga ako ng... Kasi dati hilig ko lang sana to eh. Pero ngayon hilig pa din. Pero siyempre, may pamilya na ako. Kailangan ko talaga gawing negosyo na. Sabi ko, total hilig ko na din to. Gawin ko ng negosyo Gawin mo kasi ng negosyo. buntis that time yung asawa ko eh. Pagkatapos, dumaan yung bagyong Odette. Namatay yung lahat ng koi goldfish ko na yun doon ako nagsimula goldfish at koi. Yung muli ko kaunti lang. Yung natirang isda ko pag bagyong Odette, muli nilang. Kaya sa tulad sa nasabi ko yung muli kasi walang pressure kahit walang aeration. Kahit yung tubig walang water change, nabuhay sila yung tatlong muli. Yun pinadami ko. Doon ka, ano. At doon, Pero sabi mo, nung nag-asawa ka, asan ba kayo dati? bali yung asawa ko kasi sir, nasa kabilang barangay, nasa Mountains Barangay. Okay. Bali, pag uwi naman dito, wala akong trabaho. Kaya So, naisipan. parehas kayo galing doon? Doon ako tumira. Kasi yung mama ko separated family kami kasi wala si papa, si mama nasa abroad. Yung mga kapatid ko lang dito. Nung nabuntis siya, doon kami muna tumira. Sa nila? Sa barangay nila, oo. At nagbaba and sell ng mga goldfish, binibenta ko doon sa barangay nila. Ah, nagbabayan sell ka na? Doon ako nagsimula. Nung nag-decision kami na umuwi na dito, sabi ko doon sa bahay maganda yung lokal ko doon. Doon tayo magtayo ng kunting palaisdaan. So nag-start ako sa 5K lang ata yun. 10,000? Bumili ako ng breeder na goldfish at koi. Tetra at danyos. That time kasi medyo mahal pa yung tetra at danyos eh. Yes na. Yung mga neon tetra. Doon ako nag-focus hanggang sa dumating yung bagyong Odette. Ayun na yung sinasabi mo na Odette. Naubos lahat. Kaya na simula ako sa muli at hanggang nakilala ko si Sir Gerald Prudon. Doon ako nagsimula mag-export. Itong mga to, ano to? Mga crossbreeding ko din yan. Tignan nga natin. Ito mga pinapa-stabilize ko na Sakura. Ito yung Sakura. Red eye na Sakura. Gusto ko siyang ma-stabilize at yung habol ko dyan yung male eh. Compact yung body.
Kahit ganito lang, no? Butit hindi kinakain ng pusa to. Hindi bali, no, sir, nag-water change kami kanina. Hindi naabutan ng oras, kaya dyan muna nilagay sa mga batya. Anong ginawa nyo kanina? Nag-water change kami. Ah, Pero mamaya, pagka may oras na, balik din na naman yan sa mga kahon. oh, I see. Ito naman. Yung iba dito, reserve sa pang-export. Yung iba, grooming din. Pag sinabi mong grooming, ano ibig sabihin? Yung mga fry, dito ko pinapalaki. Yung mga selected talaga. Ah, growing. Oo. Dito sila, pinapalaki ng maayos. Kasi pag nasa aquarium, daling linisan yung 50% every 2 days. Yung pagpalit ng water. Mas madali silang lumalaki pag ganun eh. So all in all, ilang taong ka nang nag-aalaga ng isda? Kasama yung kahit di pa na ako export. Siguro nasa 9 years old lang ako, sir. 9 years old. Nag-iisda ka na? Ilang taong ka na ngayon? 25. 25 ka lang? Kasi 2011 ata yun, grade 5 ako, pumunta na ako kay Sir Mateo. Bubili, bata pa ako. Ano una si Mateo sa'yo? Oo. Atong setup na ginawa mo to, magkano gastos dito? Kasi dalawa yung area ko, sir eh. May area po ko dyan, bali doon, mga fry. Bali pag nanganak, doon ko dinadala. Pag na-select ko na, nilagay ko sa Dito. kahon. Doon may area So dito ko. ang grow out mo, tapos meron kang, anong tawag mo doon? Nursery. Nursery. Lupa, yung nursery, hindi. Hindi. Naka-concrete. Iba, Concrete yung, iba din. yung mga rep tab. Siguro na aabot ito sa 150 lahat. Ito pagpagawa mo ng mga ano. Ano sa 200 kasama yung mga tank. Ito mahal to. Bali, nabili ko to second hand na. Mm. At bali ito, pinagawa ko na yung mga stand na iba. Madami ito eh. Nasa 30 pieces. Kasi yung iba na standby na sa kabilang bahay. Kasi gusto ko pang magpatayo dito ng indoor sit-up. Dito, dyan oh. Yan, may mga aquarium na. Dadagdagan pa dyan. May kasama pa yung aquarium, yung stand na yan. Hindi pa na... So hindi inaano ng pusa? Hindi sir. Hindi naman. Wala akong kalaban ng predator dito. Kahit ibon. Kasi kung ako ibon, dito pa ako kain, maliit doon naman sa mga... Andun na yung mga palaisdaan na malalaki. O tama nga naman. Doon sila pupunta. Palaka siguro, meron. Kada bawat gabi may nakukuha akong palaka. Pero hindi naman kumakain ng isda yun. Naliligaw lang siguro. Ah, okay. Doon yung... Tingnan natin yung ano mo, nursery. Punta tayo na. Punta tayo. O may ibon ka rin? Oh. Mahilig ka rin? Oh. Ano to? Iguana. Kasi sir, bata pa ako, nagilig ako din ako sa exotic bird dragon. Meron ako bird dragon. Bird dragon, may ahasin ako. Kasi yung malaki kong ahas binenta ko na, maliit na yung natira. Mahilig ka talaga sa hayop? Oh. Okay na sir, may net. Ayos lang. Malayo? Ito. Ay, ito? Ito kay bayaw ko to eh. Itong area to, nasa bayaw ko to. Ay, hindi sa ito? Hindi, pero dito sa likuran, ito na yung area Yung ko. bayaw mo nag-iisda rin? Oo. Bali yung mga luma kong mga rep tab na iba, binigay ko sa kanila. Nag-export na rin siya? Oo sir, pangalawang buwan na ito nag-export na siya. Sumasali na din sa export pa konti-konti lang. Dito yung nursery ko, nasa rep tab lang. Bala ko pang dumagdag dito ng concrete eh. Kaya pinalinisan ko last day. At nakabili na din ako ng material. Pati ito ipaputol ko. Tapos palalagyan mo na ano? Ng net. Katulad din sa kabila. Pero yung concrete dito kataas lang kasi yung fry hindi man mahilig sa mataas na tubig. Baba lang. May tsansa na mamatay sila or yung body structure nila humaba dahil sa pabalik-balik na langoy. Talaga? May kinalaman yon? Oo. Yung water level, may kailaman yun sa paglaki ng mga fry. Dito yung mga fry ko.
So talagang kahit na baku-bakuran lang, ano? Oh, Tapos kalahating milyon daw kinikita mo. hindi tayo abot doon. Hoping next month, concrete na lahat dito. Kasi bala ko Concrete talaga mo lahat. ipa-concrete tapos ipapanet ko. So okay lang na may direct sunlight. Okay Walang lang, problema. mas maganda paglaki ng muli pag direct sunlight. Okay lang din. Pero nilagay ako dito kasi yung init ngayon medyo masakit eh. So naglalagay ka lang ng dahon Oo. para Para doon saging. ng refuge nila. Tapos albino lahat sir eh, halos red eye. Kasi yung red eye sir di mahilig sa direct sunlight. Mm. Kasi hindi normal yung mga mata nila. Oh, I see. Hindi sila makakain ng gusto. Parang bulag sila pag malakas yung tama ng init. Galing. Ilan anak mo ngayon? Isa pa lang. Misis mo saan nag-work? Diyan lang sa bahay. Ah, kaya lang. Kaya mong lang. buhayin dito. Oh, Uy, naman. kalahating milyon. Pagsikapan lang. Kaya lang. Tignan nga natin itong mga to. Puro fry ah. Balbay, word agad pre. Simple lang, oh. Hindi mo kailangang, ano? Word agad balbay. Hindi mo kailangang... Ito, mahal din ba itong mga to? Ito? Hindi naman, oo. Mura lang to, Ano sir. ba ito? Ref tab. Yung mga lumang ref. Lumang rep, tinatanggalan ng metal. Binibili sa junk shop. Sari-saring brand. Sari-saring brand sa Gusto mo LJ? LG, Panasonic, mga ganyan. Ah, okay. G. Tatanggalin mo yung labas lang. Hindi, pag binili mo sa junk shop, wala na Wala na, tanggal ng balat. na. Kinarnin na nila. Kinukuha na nila. Madami ito, nasa 120 pieces kasi iba binigay ko na. O, ang kapitbahay, hindi nila ninanakaw. Halos lahat kasi dito, sir. Pamilya ko, sir. Ah, okay. Oo, piyo ko na. Oo. Halos lahat sila. Ano normally problema mo rito? Sa akin, sir. Last time, tubig. Kasi yung motor, bali yung tubig, sir, libre rin dito, sir. Mm. Yan yung papasalamatan namin sa pogi namin kapitan kasi libre yung tubig. Kaso that time nasira yung motor. Teka, saan nanggagaling yung tubig? Natural na ano lang, tuburan yung tawag doon. Spring. Oh, natural. Tapos, Kinukuha ng motor pakyat sa tangkit, yun yung asan yun, yung tubig na yun? nadaanan natin. Medyo malayo. Malayo? Oh, bali may tubo lang na papunta dito sa bawat bahay. Teka, akala ko ba brackish to? Yung lasa ng tubig, Oh. oh, medyo brackish. So may alat konti? Oh, may alat konti. Lalo na pag umaga, yung bagong ipon lang ng tubig. Iniinom niya yan? Hindi. May mineral water na ininom. Ah, okay. Bali pang hugas na talaga. Panghugas-hugas, Oo. panglaba. Panglaba. Masarap. Masarap. Damo, ande. Bilang mo. Ayun, ang lalaki mo. Sa init, nakakala mo na ako. Ano yung aso? Anong lahi? American Bully. Ambul ba yan? Oh, American Bully. So, kamukha ni ano, aso natin. Kamukha ni Brass. Kailan yung panahon na malaki ang kita mo? Kailan yung panahon na ikapat. tama lang? Last year, yung buwan ng March, Oh. medyo malaki kita ko doon. Kaya yung pagkadating ng peras, hindi na ako naisip pa, sir. Binili ko ng materialis, pinagawa ko yung bahay. Bahay? Asan yung bahay mo? Ito na ngayon, sir. Hindi pa natapos at least. Kasi yung bahay namin last time, sir, nasira to ng audit eh. Ah, Kasi nabagyan ng dito, ulit. sir, baling area ko na ito, sir. Hindi pa ganito. Ito, maraming puno dito. Noon. Tulad dito. Oh, last year dito. May malaking puno dito ng mangga. Dito. Tinanggal mo na. Doon na, medyo lumaki gastos ko dito sa area to kasi maraming puno, maraming palinisan. Upo nga tayo dito. Martin, pag sinabi mong molly, paano mo siya di-describe? Bali, yung muli kasi, sir, year 2000,
Bata pa ko nun. 9, 10, 11, 12. Pag sinabing muli, sir, may baon akong 5 piso, mabibili ko na eh. Pag sinabing muli, yung pang freebies, pag sample, bumili ka ng goldfish noon, freebies na yung Pang-free nila yung muli. Oo, parang ganun lang. Pero yung muli ngayon, kakaiba na sir eh. Pag sinabing balon muli ngayon, mag-decision ka talaga eh. Kung bigas o muli, parang ganun. Kasi yung bintanang muli ngayon sir, medyo mataas eh. Mataas. Lalo na yung mga quality. Kaya para sa akin yung muli ngayon, hindi na siya katulad dati na parang may bibili mo lang sa 5 piso. Ngayon dapat pag-ipunan mo talaga kung gusto mo ng muli na maganda. Saan man nabubuhay ang moli? Yung muli kasi sir, mahilig siya sa brackish water. At para sa akin, hindi naman lahat kasi ng muli mahilig sa direct sunlight tulad ng mga albino genetic, yung mga red eye. Hindi sila pwede sa direct sunlight. Kasi parang sensitive sa lakas ng tama ng init. Meron din muli na mahilig sa naiinitan tulad ng mga normal ice lang. Mas mabilis lumaki yung muli pag may sunlight. Pero hindi lahat. Depende sa genetic. Na-mention ni Martin yung brackish. So, ang ibig sabihin kasi ng brackish, naghahalo yung fresh water at saka salt water. Since sila, ang community nila ay tabing dagat, no? Oo. Tabing dagat. So, yung mga tubig dito, kahit na nanggagaling sa tubod, Tuburan? Yung, or nanggagaling sa tuburan, or nanggagaling sa tawag dito, spring water, lahat yan ay brackish water siya. lahat brackish Which is, kaya pala, maraming nag-aalaga ng moli dito. Oo. Halos dito sa South Negros may muli. Pati yung mga taga-north, basta tabing dagat, magandang klima talaga sa muli. At gusto niya yung mga tank-tank na ganito, no? Bagay siya. Para sa akin, sir, sa akin lang yung, di naman sa pero mas mahilig kasi ako sa ganitong kalaking lang. Mas malalaki yung space mo. Depende sa sir, bali yung malaking kahon na ito, ginagamit ko ito pag sample ang harvest sa kabilang area, madami, siyempre need ko ng malaking I see. area. Pero pag kaunti lang, para Mas maliit din. Depende sa rami ng ma-harvest namin sa kabilang area. Yung kabilang sinasabi ni Martin, yung kanyang nursery. May idea ka ba ano yung temperature na gusto ng isda? Hindi ano yung init, ano yung lamig? About sa wala ko diya pag ngayon sa ganyan sir, sa pagkondisyon ng temperatura ng tubig, wala pa ako diya sa ganun. Pero yung kasi sabi mo ayaw niya na mainit. Ano ba yung dapat na init o lamig ng tubig? May ganun ba? Hindi pa. Yan pa yung gusto kong pag-aralan ngayon, sir. Kaya bumili ako gusto ko bumili ng, di ba may measurement yon? Yun pa yung standard na pinag-aaralan ko ngayon. Ayan ang project mo ngayon. Gusto kong malaman. Anong kinakain ng isda? Sa akin, sir, nagpapakain ako ng alternate. Pag maganda yung panahon, nagpapakain ako ng live. Ng live. Kasi mabilis metabolism ng muli pag mainit eh. Pero pag hindi maganda yung panahon tulad ng tag-ulan, one time din ako nagpapakain yung normal lang na feeds talaga ng mga isda. Pero pag ganitong init, nagpapakain ako sa umaga ng feeds, pag tanghali, live. Hanggang maubos nilang live din. Anong mas mahal, yung feeds o live? Live, sir. Mas mahal yung live. Weekly, gumagastos. Every weekly gumagastos ako ng around 1K to 2.5 sa live. So may gastos ka rin, malaki rin. Itong buong ano mo ngayon, project mo, itong palaisdaan mo, ilang thousands ang dinalabas mo linggo-linggo para sa pagkain? Sa pagpapakain lang, siguro kasama yung mga probiotics, kasama yung mga feeds, nasa 3.5 to 3K. Weekly? Wow. Depende sa klima ng kasi pag tag-ulan, kaya sabi ko, hindi ko nagpapakain ng live. One time, din ako nagpapakain ng feeds. Pero yung ginagastos mo yan, 3.5 every week, kung 3, 6, 9, 12, 15,000. Sobra pa siguro kasi may dalawa kang tauhan.
Yung plus yung tauhan. Magkano yung sweldo naman ng mga tauhan? Yung sa tawa, kasi baya ko lamang yung katulong ko dito sir eh. Bali, yung buwan niya sa akin siguro dito na sa 5K. Depende, kasi minsan may mga, except sa water change, may iba kami din siyang ginagawa dito. Yung, binibigyan ko siya ng mga tip, parang ganun. Aside pa doon. So, dalawa, di 10, 15, 25 na. Ano pa? Kuryente. Kuryente, kasi gumagamit ako ng 2 compressor. Pangatlo na to, nag-stop ako ng 1 compressor. Dito pa. Compressor. Tapos yung yung tubig mo. Libre lang naman yung tubig. Libre kahit na dumarating dito. Libre lang. So, more or less mga 30. Oo. Tapos Siguro. Sa 30. monthly. Last sweldo mo. Sa mga tawan, sa 30. Pero sa isang buwan, magkano kinikita mo? Nakadepende din kasi sir. Kasi Yung malakas, kalating milyon. hindi. Last year naka 400,000. Dun, Anong buwan yun? Yung March na sinasabi mo? March. Yun yung nagpagawa ka ng bahay March kagad. yun. March. Tapos, yung normal na month, magkano yan? This Average. month, maliit lang, nasa 30, 40, minsan di naka, pero sa lokal, bumabawi kami sa lokal. Bali yung lokal, yun yung pang daily needs na ginagastos. Yung export, yun yung pang sahod. At Kita yun. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.